class suspension pa. O kanina, yung binanggit natin, ulitin ho natin. Pati work suspension, baka meron na rin yung mga work suspension. Pero dito ho muna tayo sa bahagi po ng mga expressway dahil meron pong inilabas po na balita ang Department of Transportation na kanila pong iniurong ang petsa po ng pagpapatupad ng bagong tollway policy. Bakit nga ho kaya? Nasa kabilang linya po natin para sagutin ang tanong ho na yan, si Ginoong Julius Corpus, ang spokesman ng Toll Regulatory Board o TRB. Maulang umaga po, Sir Julius. Welcome po muli sa DWIZ LU Channel 23. Sir Drew, isang magandang umaga po at sa Opo. lahat ng ating kasamahan dito sa DWIC, isang magandang umaga po. Opo. Bagamat maulan ay bumabati pa rin po kami nang sana'y maging maayos at matiwasay ang inyong araw na to. Kaya mag-iingat ho yung mga bumabiyahe sa mga expressway dahil madulas ho ang kalsada. Well, anyway, Sir Julius, ano ho ba ang rason bakit ho iniatras ho, no? Iniurong ho sa Oktubre 1 yung petsa po ng pagpapatupad nito pong bago po ninyong, yung bago pong tollway policy kung saan papatawan po, pagmumultahin po yung mga motorista na walang RFID o kaya yung mga walang load. Sir Drew, tama po kayo, no? At kami po yung binigyan ng direktiba ng aming mahal na kalihim ng Department of Transportation, ng aming chairman sa TRB. At ang binigay pong rason ay number one, para po i-fine-tune yung mga expressway operations pa rin po natin. At the same time, to intensify po yung ating public information campaign upang to enable yung ating mga tollway users to comply dito sa ating mga bagong guidelines. So, instead of having it implemented sa August 31, minarapat po ng ating mahal na kalihim na i-defer muna sa October 1 na po natin ipapatupad. October 1, sa tingin nyo ho ba, Sir Julius, sapat na ho ba yung panahon na yon na ibibigay ho ninyo sa mga motorista? Wala ho bang tumawad, let's say, katapusan ng taon? Wala ho bang ganun? Wala hong panawagan na ganun? Iba-iba po ang mga komento at mga inputs and suggestions na natatanggap natin. Sir Drew, subalit lahat naman po yan binigyan ng konsiderasyon ng ating pamunuan bago man lang sila nag-decide to have October 1 as the implementation date. Siguro naman po at nakikita nyo naman tungkol dito sa expressway operations natin like yung ating ETC system. Marami na po dun sa mga issues or concerns na mga problema o flaws ng ETC systems natin ang naayos na po at patuloy pa rin ang pag-aayos nitong ating mga toll operators and concessionaires sa kanilang mga sistema. No? Dahil sa kailangan po bago maipatupad itong ating bagong guidelines ay handa na rin po sila itong ating mga toll operators and concessionaires. Dito naman po sa ating mga tollway users, marami naman na po, majority nga meron na pong RFID, Sir Drew, hindi nyo na po mga around 90-92% gumagamit na po ng RFID. Okay. At yung 90-92% na yan mostly are very compliant and very responsible sa paggamit nila ng kanilang mga RFID. Kasi number one, yung kanilang pong RFID ay pinapa-health check po nila na ito maayos pa sa kanyang kondisyon. At pangalawa, bago po sila napasok kasi ng ating mga expressway, ay tinitingnan nila sapat pa ba yung kanilang load sa kanilang account bago man lang po sila pumasok dito sa ating mga expressways. Yan po ang hinihingi namin sa mga wala pang RFID at hinihikayat po namin sila na kung pwede magpakabit na kayo ng RFID ninyo habang may panahon pa sapagkat mas mabilis maginhawa kung nasa RFID link kayo makikipagtransaksyon sa pagpasok nyo sa expressway. At kung meron na po kayong RFID, nawa naman i-check nyo namang mabuti bago po kayo pumasok. Kasi may kaparaanan naman po, Sir Drew, di ba? May mga applications, may statement of account. May mga toll fare indicators na nilalagay ang ating mga toll concessionaires to know kung meron pa kayong balanse or wala na pagpasok bago kayo pumasok ng expressway. Alright, opo. Sir Julius, meron ho bang datos kung gaano na ho ba karami
RFID users, yung mga motorista po na may RFID. Kanino ho ba manggagaling yon? Sa toll operator ho ba? Anong ahensya ho ng gobyerno manggagaling yan? Actually, binibigay din po namin kasi hinihingi namin yung mga reports Alright. na yan, Sir Drew. Mangyari lamang, ipag pamanhin nyo, hindi ko lang Opo. hawak ngayon yung actual numbers and I don't want to be inaccurate sa mga sasabihin kong numero sa inyo. Pero meron po tayong datos dyan. But on a general note, ang banggit po sa akin ng ating tanggapan ay around 90 to 92% na po ang gumagamit ng 90. RFID sa ating mga expressways compared to around 7 to 8% na hindi, yung iba meron pero hindi ginagamit, yung iba talagang wala pa. Kaya Alright. hinihikayat po namin sila, opo, yun po na magpa-RFID na o gamitin na yung RFID nila. Okay. Pagsapit po ng Oktubre 1, kung sakali po, syempre, batid naman natin kung may mga ilan-ilan pang mahuli na pagmumultahin. Saan ho, may guidelines naman ho, di ba, na ilalabas, no? Ang mga toll operator para po doon sa bago pong tollway policy. Saan ho magbabayad ho ng multa? Ganito po yun, Sir Drew, in a very fast way. Generally, ito yung napag-usapan na namin with LTO. Kung po kayo ay sabihin na natin na kayo ay nasita Opo. dito sa isang toll plaza at merong deputized traffic enforcer dun sa toll plaza yun, ang mangyayari po dun mismo ibibigyan kayong parang traffic citation ticket, yung TOP na tinatawag, na may violation kayo tungkol dito sa panibagong guideline. At bibigyan kayo ng pagkakataon na questionin nyo yung violation ninyo. Opo. Kung kasi pwede nyo patunayan na may load naman ako. Kaya lang hindi nyo na-credit sa account ko. Maayos naman ang aking RFID. Meron akong RFID pero hindi ibinasa ng reader ninyo. Yung pong mga yun ay mag-exonerate sa inyo dun sa para hindi kayo ma-penalize. Because you can question at may due process po tayong ibibigay sa ating mga motorista. At kung napag-alaman po na may problema pala, hindi yung motorista, kundi yung sistema o kaya yung hardware, meron pong kaakibat na penalty na nag-aantay dun sa toll operator and concessionaire kung hindi nila naisaayos yung problema niyo. Computerized din ang paniningil ng multa, Sir Julius? Yun pong yung binabanggit na binabayaran po yun sa LTO. LTO. Meron pong mga ways and means to pay it online at yun po nabanggit ng LTO sa amin. Alright. Sa darating pong mga araw, ipapaalam po natin through the LTO information nila kung paano ang pwedeng bayaran ng mga fines and penalties na nauukol dito sa JMC nito. Pero ang bayaran po, ang penalties and fines, kung sakaling ipapatupad na, pupunta po yan sa LTO. At ang sabi po ng LTO, yan po nire-remit nila sa National Treasury. Kasi mahalaga ring malaman yan. Just in case na ikay mahuli, ikay masita na wala ka palang load or wala kang... Pero kung sa load din naman ang pag-uusapan, magdadagdag ba ng mga loading station dyan sa mga expressway? Ang dami kong kaparaanan na sa ngayon, Sir Drew, no? Meron tayong mga loading stations at Online, pwede rin. Pumunta lamang sa mga websites ng mga providers ng AutoSweep at saka EasyTrip. At nakalista po roon kung saan kayo pwedeng magpa-load o magpakabit ng RFID. At meron pa po yung online loading. Babanggitin ko na. Sige Hindi po. naman po siguro masama. Yung GCash, yung Paymaya, Yan. yung mga bangko, yung mga online, yung 7-Eleven. Mga ganun pong napakarami pong yan, Sir Drew, no? Na kaparaanan upang kayo makapag-load na conveniently sa inyong mga RFID. Opo. Baka meron pa ho kayong panawagan na mga karagdagan pang mga detalye o mga abiso po para po sa mga motorista sa pagsapit po ng Oktubre 1. Mukhang tiyempong-tiyempo, Sir Julius, October 1, tapos ano pa naman, kumbaga, pagpasok ng October, di ba, mag-uundas
ang dami mga motorista niyan. Ang ganda Oo ng nga tiyempo, po, Sir Drew. Ang ganda ng Oo nga po, timing, Sana, Sir Drew, by October 1, unang-una, yung mga natitira pang panaka-nakang problema sa Goondas na ETC eh. system or equipments ng toll operators ay halos na ayos na. At sana sa October 1, at ang atin naman pong mga motoristang wala pang RFID ay nakapagpakabit na. At sana po sa October 1 ay simula na silang gumamit ng kanilang, sa bagay ngayon pa lang, yung mga may RFID na, sana naman po bago kayo pumasok ng expressway, i-check nyo muna kung may sapat kayong load o kulang para bago kayo pumasok ay makapag-load na po kayo para hindi kayo makaantala sa dali ng trapiko dito sa ating mga RFID lanes ng ating mga expressways. Alright. Naku. At Sir Drew, Opo. gusto ho natin ipaalam Sige po. na tumatanggap pa naman po tayo ng cash as of now. Ayun, Kasi meron pa yung naman. most common misimpression, nakala nila as of now or by hanggat hindi po tinatanggal ng Department of Transportation ng kautusan na maglagay ng isang lane man lang for cash, pwede pa pong tanggapin. Pero pagka po, ang target po by October din, I think end of October, na baka pwede nang ipatupad na muli yung total cashless and contactless toll collection system. Kaya hinihikayat namin sila bago mapatupad yun. Opo. Sana po'y nakapagpakabit na yung ating mga motorista. Alright, sige po. Abangan po namin, antabayanan po namin yan, Sir Julius. Magandang maulang umaga po sa inyo. Ingat po kayo, Sir Julius. Kayo din po, Sir Drew, lahat nating kasamahan sa DWIZ at lahat po ng mga motoristang gumagamit ng ating mga expressways. Please have a safe travel. Maulan po ngayon. Take extra precaution. We wish you to have a safe, comfortable, and be in your destination safely. Salamat po, Sir Salamat Julius. Thank you po. Ingat Thank po, you ingat. Alright, si Ginoong Julius Corpus po yan, ang tagapagsalita po ng TRB o Toll Regulatory Board. Pasada.